Kung may babala ang Diyos sa iyo ngayong gabi, pakikinggan mo ba ito? O ipagwawalang bahala mo lang ito tulad ng maraming taong nagkamali sa kasaysayan at nagbayad ng napakalaking halaga? Isipin mo ito. Nanaginip ka ng isang sunog na sumusunog sa iyong bahay. Nagising kang pawis na pawis, kinakabahan, pero binaliwala mo lang. Ilang araw pagkatapos, may totoong sunog na sumiklab. O kaya, nanaginip ka ng isang aksidente, hindi mo pinansin pero ilang linggo lang nangyari nga. Coincidence lang ba ito o isang babala mula sa Diyos? Sa Biblia, maraming beses nang ginamit ng Diyos ang panaginip upang balaan ang kanyang mga lingkod. Minsan, ito ay tungkol sa darating na panganib. Minsan, ito ay tungkol sa isang malaking desisyon na magbabago ng buhay. At minsan, ito ay isang huling pagkakataon upang makaligtas bago ang isang trahedya. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Kung iniisip mong ang panaginip ay basta-basta lang, nagkakamali ka. Ang ilan sa pinakamalalaking kaganapan sa kasaysayan ay unang ipinakita sa panaginip, mga kaharian na bumagsak, mga pinuno na nawalan ng kapangyarihan at maging ang mismong kapanganakan ni Jesus ay inihayag sa panaginip. Ang hindi pakikinig ay may malalang resulta. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 panaginip ng babala sa Biblia. Ito ba ay para lang sa kanila noon o maaaring may ipinapakita rin ang Diyos sa iyo ngayon? Ano ang dapat mong gawin kung ikaw mismo ay makatanggap ng isang panaginip na tila kakaiba at makahulugan? Huwag mong palampasin ang mensaheng ito dahil maaaring ang isang babala mula sa Diyos ang magligtas sa iyo mula sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Handa ka na bang makinig? Pang-una, ang panaginip ng pag-iwas sa kasalanan. Si Abimelech ay isang makapangyarihang hari, mayaman at may malawak na nasasakupan. Sa tingin ng lahat, siya ang taong may kontrol sa lahat ng bagay. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang nakakakilabot na panaginip ang dumating. Isang tinig, malinaw, makapangyarihan at hindi maaaring balewalain ang nagsalita. Genesis 20 verse 3. Ngunit naparoon ng Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi at sinabi sa kanya, "Tiyak na mamamatay ka dahil sa babaeng iyong kinuha sapagkat siya ay may asawa na." Sa isang iglap, ang kanyang kapangyarihan ay naging walang halaga. Paano nangyari ito? Ano ang kanyang nagawa? Nang magising siya, bumalik ang lahat ng alaala. Kinuha niya si Sarah, isang babaeng napakaganda. Ngunit hindi niya alam, siya pala ay asawa ni Abraham. Hindi niya sinadyang agawin ang asawa ng iba, pero hindi ito dahilan upang maligtas siya sa hustisya ng Diyos. Tama ba ang narinig niya sa panaginip? Totoo bang mamamatay siya dahil dito? Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang isip ay naguluhan. Isa lang ang sigurado, ang babalang ito ay hindi ordinaryo at doon sa pagitan ng takot at pagsuko, isang desisyon ang kailangang gawin. Susundin ba niya ang babala ng Diyos o ipagwawalang bahala ito tulad ng maraming pinuno na bumagsak dahil sa katigasan ng puso? Alam niyang ang kanyang kaharian, ang kanyang buhay at ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa sagot. Ano ang kanyang gagawin? Minsan, ang Diyos ay nagbibigay ng babala bago pa tayo mahulog sa pagkakasala. Pakinggan ang kanyang tinig bago mahuli ang lahat. Pangalawa, ang panaginip ng paghahanda sa kapalaran. Sa isang malupit na gabi, 2 lingkod ni Faraon ang nagising. Parehong may hindi malilimutang panaginip. Isang tagasilbi ng alak at isang tagapaghatid ng tinapay. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga panaginip nila? Bakit nga ba ipinakita ng Diyos ang kanilang hinaharap sa ganitong paraan? Habang ang isa ay nagdala ng magandang balita ng pagbabalik sa kanyang posisyon, ang isa naman ay dumanas ng matinding pagsubok. Ang kanyang kapalaran ay katulad ng isang bangunggot na naghintay ng kanyang katapusan. Sa Genesis 40 verse 12-13,
Sinabi ni Joseph sa tagasilbi ng alak, ito ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Ang 3 sanga ay 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, itataas ka ni Paraon at ibabalik ka sa iyong tungkulin. Habang ang tagasilbi ng alak ay binigyan ng bagong pag-asa, natutunan niyang hindi lahat ng pangarap ay nagdadala ng kagalakan. Ano kaya ang magiging epekto sa buhay nila ng mga pagbabago na dulot ng kanilang mga panaginip? Ang tagapaghatid ng tinapay ay hindi nakaligtas sa mga madilim na kahihinatnan. Ngunit sa Genesis 40 verse 19, sinabi ni Joseph, sa loob ng 3 araw, ipapapatay ka ni Faraon at ipapakain ang iyong katawan sa mga ibon. Ano ang mangyayari sa kanya? May pagkakataon pa kayang magbago ang kanyang kapalaran? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi agad lumitaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mahalagang mensahe na nais ipadama sa kanila. Ang bawat pangarap ay may dahilan at ang Diyos ay may layunin sa bawat kaganapan. Bilang mga mananampalataya, nakasalalay sa atin ang hamon ng pagiging handa sa mga darating na pagsubok o tagumpay. Ano ang ginagawa natin kapag ang ating mga panaginip ay nagsisilbing gabay o babala? Ang bawat bahagi ng ating buhay ay isang piraso ng mas malaking larawan, at ang paghahanda sa mga darating na kaganapan ay isang mahalagang hakbang. Ang aral mula sa kwento ng 2 lingkod ni Faraon ay malinaw. May mga pagkakataong ang Diyos ay nagbubukas ng mga mata natin sa mga darating na mangyayari. Dapat tayong maging handa para sa anumang pagsubok at tagumpay na darating. Pangatlo, ang panaginip ng matalinong pagpili. Tahimik ang gabi. Ang palasyo ni Solomon ay payapa, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Paano niya pamumunuan ang isang dakilang kaharian tulad ng Israel? Siya ay bata pa at ang anino ng kanyang amang si David, ang pinakadakilang hari ng Israel, ay tila bumabalot sa kanya. Kaya ba niyang sundan ang yapak ng isang mandirigma at hari na mahal ng Diyos? Habang nakahiga sa kanyang silid, marahil ay hindi niya inaasahan na ang gabing iyon ay magbabago ng kanyang buhay. Sa kanyang panaginip, biglang nagpakita ang Diyos. Isang tinig ang narinig niya, malinaw at makapangyarihan. 1 Kings 3 verse 5. Sa Gibeon, napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi, at sinabi ng Diyos, hilingin mo kung ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo. Isang alok na walang kapantay. Walang limitasyon, walang kondisyon. Ano man ang hingin ni Solomon, ibibigay ng Diyos. Kayamanan, kapangyarihan, mahabang buhay, isang walang talong kaharian, napakaraming pagpipilian. Ano kaya ang pipiliin mo kung ikaw ay nasa kanyang kalagayan? Kung may pagkakataon kang humiling ng kahit ano sa Diyos, ano ang hihilingin mo? Si Solomon ay nag-isip. Alam niyang maaari niyang hingin ang lahat ng material na bagay, ngunit isang bagay ang alam niyang mas mahalaga sa lahat. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. 1 Kings 3 verse 9. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang pusong may unawa upang humatol sa iyong bayan, upang makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakahatol sa iyong dakilang bayan? Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi kalabanan sa digmaan. Ang hiningi niya ay karunungan. At sa kanyang panaginip, isang kamanghamanghang sagot ang kanyang natanggap. 1 Kings 3 verse 12 to 13. Narinig ko ang iyong kahilingan. Binigyan kita ng isang pusong may karunungan at kaalaman, at bibigyan kita ng kayamanan at karangalan na walang katulad sa mga nauna at susunod pa sa iyo. Sa halip na isang bagay lang, ibinigay sa kanya ng Diyos ang higit pa. Dahil pinili niyang hanapin ang tamang bagay, kasama nitong dumating ang iba pang pagpapala. Minsan, ang panaginip ay hindi lang babala, kundi isang pagsubok sa ating puso. Kapag may pagkakataon tayong pumili, piliin ang tamang daan. Pang-apat, ang panaginip ng pagpapakumbaba.
Sa ilalim ng makapangyarihang pamumuno ni Haring Nebukadnezar, ang kanyang kaharian ay umabot sa tuktok ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang kakaibang pangyayari ang nagbukas ng kanyang mga mata. Sa isang gabi, siya ay binigyan ng isang panaginip na nagdulot ng takot sa kanyang puso, isang estatwa na sumisimbolo sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Ngunit paano nga ba ito mangyayari? Anong kahulugan ang itinatago ng panaginip na ito? Sa kabila ng paalala, pinili niyang huwag makinig at hindi agad nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Sa Daniel 2 verse 31-32, ipinaliwanag ni Daniel, "O hari, nakita mo, at narito isang malaking estatwa. Ang estatwang ito na mataas at kumikinang ay sumasagisag sa iyong kaharian na malakas." Habang patuloy siyang tinatamaan ng mga pangarap, isang pangalawang panaginip ang dumating kay Haring Nebukadnezar. Isang punong kahoy ang pinutol na nagbigay ng babala na ang kanyang kayabangan ay magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Kung ang una niyang panaginip ay isang babala, ang pangalawa ay tila isang takot na nagsasabing ang kanyang kapangyarihan at kayabangan ay hindi magtatagal. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Paano siya haharap sa malupit na pagsubok na darating? Sa Daniel chapter 4 verse 14, sinabi ng isang tagapagtanggol ng Diyos, "Putulin ang punong kahoy at alisin ang mga sanga nito." Hindi pa rin naramdaman ng hari ang pangangailangan ng pagpapakumbaba at ang Diyos ay may ibang plano para sa kanya. Hindi nagtagal, tinanggal sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang hari ay naging parang hayop sa ilang taon. Ang kaharian ay nawala sa kanyang mga kamay at ang kanyang kahihiyan ay nagpatuloy. Ngunit sa oras ng kanyang pinakamadilim na sandali, natutunan niyang magpakumbaba at magsisi sa kanyang kayabangan. Sa Daniel chapter 4 verse 34, nagsalita si Nebukadnezar at nagsabi, "At nang ako'y magbabalik loob, tinanggap ko ang kapangyarihan ng Diyos." Sa wakas, ang Diyos ay nagbalik ng kanyang kaharian at ang hari ay muling itinanghal sa trono. Ang aral na natutunan ni Nebukadnezar ay isang mahalagang paalala para sa ating lahat. Huwag nating hintayin ang pagbagsak bago magpakumbaba at humingi ng tawad. Ang tunay na pagpapakumbaba ay isang hakbang na magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos. Panglima, ang panaginip ng pag-iwas sa maling landas. Tahimik ang gabi nang mahimbing na natulog si Balaam, isang tanyag na propeta na hinahangad ng mga hari. Ngunit sa kanyang panaginip, isang kakaibang mensahe ang dumating, isang babala mula sa Diyos. "Huwag mong sumpain ang Israel, sapagkat sila ay pinagpala." Numbers 22 verse 12. Napakalinaw ng utos, walang puwang para sa pagdududa. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanyang puso. Bakit tila napakahirap tanggihan ang alok ng kayamanan mula kay Haring Balak? Kinabukasan, kahit na malinaw ang babala ng Diyos, hindi niya napigilan ang tukso. Sinubukan niyang hanapan ng butas ang utos ng Diyos, umaasang baka may paraan siyang makuha ang yaman na inaalok sa kanya. Kaya't sumakay siya sa kanyang asno at naglakbay patungo sa Moab, ngunit hindi niya alam ang bawat hakbang niya ay papalapit sa kapahamakan. Sa harapan niya, hindi nakikita ng kanyang mga mata, isang anghel na may dalang espada ang naghihintay upang hadlangan siya. Biglang huminto ang kanyang asno, nag-atubili at lumihis ng daan. Nagulat si Balaam. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagmamatigas ang hayop na kanyang sinasakyan. Sa galit, hinampas niya ito upang muling magpatuloy. Biglang huminto ang kanyang asno, nagatubili at lumihis ng daan. Nagulat si Balaam. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagmamatigas ang hayop na kanyang sinasakyan. Sa galit, hinampas niya ito upang muling magpatuloy. Ngunit sa pangatlong beses na tinangka niyang lumakad, biglang nangusap ang asno. "Bakit mo ako hinahampas? Hindi mo ba nakikita ang anghel ng Panginoon na humaharang sa iyo?"
Numbers 22 verse 28. Napamulagat si Balaam. Doon lang niya napagtanto kung gaano siya kabilis lumihis mula sa tamang daan. Ngunit ang tanong, napansin mo na bang minsan, ang Diyos ay nagpapadala ng babala sa iyo? Ngunit patuloy mo pa rin bang ipipilit ang iyong gusto? Kapag alam mo nang hindi kalooban ng Diyos ang isang bagay, huwag mong ipilit. Minsan, ang babala ng Diyos ay isang hudyat upang bumalik sa tamang daan. Pang-anim, ang panaginip ng babala sa maling desisyon. Ang araw ay mainit at nakakapasong init ng tensyon ang bumabalot sa hukuman ni Pilato. Ang mga sigaw ng mga tao ay lumalakas, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mensahero ang nagmamadaling pumasok sa palasyo, may dalang mensahe mula sa asawa ni Pilato. Isang babala, isang panaginip na hindi niya maaaring balewalain. Mateo 27 verse 19. Samantalang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa kaso ng matuwid na taong iyan, sapagkat labis akong naghirap ngayon dahil sa isang panaginip tungkol sa kanya." Isipin mo ito. Ano kaya ang nakita ng kanyang asawa sa panaginip? Isang tanawin ba ng isang inosenteng tao na hinatulan ng hindi makatarungan? Isang babala ng darating na kahihinatnan kung ipapapatay si Jesus. Ano man ito, nagdulot ito ng matinding pagkabalisa sa kanya, sapat upang ipadala niya ang mensahe ng may agarang babala. Ngunit sa gitna ng presyo ng mga tao, ng politika at ng takot na mawalan ng kapangyarihan, ano ang pipiliin ni Pilato? Tiningnan niya ang galit na madla. Alam niyang inosente si Jesus, pero sa halip na manindigan para sa katotohanan, pinili niyang sundin ang kagustuhan ng karamihan. Hinugasan niya ang kanyang kamay sa harap ng lahat, isang simbolo ng kanyang pag-iwas sa pananagutan. Pero hindi niya mahuhugasan ang kanyang konsensya. At sa desisyong iyon, itinakda niya ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan. Kapag may babala ang Diyos tungkol sa isang desisyon, pakinggan ito. Ang maling desisyon ay maaaring may pangmatagalang epekto, isang desisyong hindi na mababawi. Pangpito, ang panaginip ng proteksyon. Tahimik ang gabi sa Bethlehem, ngunit sa palasyo ni Haring Herodes may bumabangon na isang madilim na plano. Ang kanyang puso ay puno ng inggit at takot. May ipinanganak na bagong hari. At hindi niya hahayaang may humadlang sa kanyang kapangyarihan. Nag-utos siya ng isang malagim na kautusan. Patayin ang lahat ng sanggol na lalaki sa Bethlehem. Wala siyang pakialam kung inosente ang mga ito. Ang dugo ng mga walang muwang ay dadanak para lamang mapanatili ang kanyang trono. Ngunit bago pa maganap ang trahedya, isang panaginip ang dumating, isang babala ng Diyos. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Jose, isang anghel ang nagpakita sa kanya. Mateo 2 verse 13. Tumindig ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo papuntang Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang siya'y patayin. Isipin mo ang tensyon ng sandaling iyon. Isang ama, isang ina, at isang musmos na sanggol, pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas ng mundo, ngunit ngayoy tinutugis ng isang hari na nais siyang patayin. Walang oras para mag-alinlangan. Walang panahon para magdalawang isip. Ang buhay ni Jesus ay nakasalalay sa pagsunod ni Jose. At kung hindi siya kumilos agad, paano kung maabutan sila ng sundalo ni Herodes? Kapag may babala ang Diyos, hindi ito upang takutin ka, kundi upang protektahan ka. Minsan, ang kanyang tinig ay hindi sigaw, kundi isang tahimik na panaginip, isang paalala na kumilos bago mahuli ang lahat. Isang gabi, may isang lalaking na naginip na siya ay nasa loob ng isang bahay na unti-unting nasusunog. Sa kanyang panaginip, may isang tinig na nagsabi, "Tumakbo ka na, lumabas ka bago mahuli ang lahat." Ngunit sa halip na makinig, nagpaiwan siya. Maliit na sunog lang ito, inisip niya.
hindi naman ito totoo. Hanggang sa ang usok ay bumalot sa kanya at siya'y nagsimulang mahirapang huminga. Pilit siyang naghahanap ng daan palabas, pero huli na ang lahat. Nagising siyang pawis na pawis, hinihingal at nanginginig. Pero alam mo kung ano ang mas nakakatakot. Hindi lang ito isang panaginip, ito ay isang babala. Job 33 verse 14 to 15. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita minsan, oo, makalawa, bagaman hindi ito napapansin ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag mahimbing ang tulog ng tao sa kanyang higaan. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Minsan sa pamamagitan ng kanyang salita, minsan sa pamamagitan ng mga tao, at minsan, tulad ng nakita natin sa mga kwento ni Abimelech, Balaam, Solomon, Pilato, at Jose, sa pamamagitan ng mga panaginip. Ngunit ang tanong ay hindi kung nagsasalita ang Diyos. Ang tanong ay ito, nakikinig ka ba? Ilang beses na tayong binigyan ng babala ng Diyos? Ilang beses na tayong kinausap niya sa ating puso? Huwag mong gawin yan. Huwag kang pumasok sa relasyon na yan. Huwag mong ituloy ang planong yan. Pero madalas, tulad ni Balaam, ipinipilit natin ang gusto natin. Tulad ni Pilato, natatakot tayong manindigan. Ngunit tulad ng natutunan natin kay Jose, kapag tayo'y naging masunurin sa babala ng Diyos, nagmumula ito hindi sa pananakot, kundi sa kanyang proteksyon at pagpapala. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka. Itutuloy mo ba ang gusto mo kahit may babala na o lalakad ka sa pagsunod sa Diyos? Ang desisyon mo ngayon ay maaaring makapagligtas ng iyong buhay, pamilya o hinaharap. Manalangin at tanungin ang Diyos kung may mensahe siya sa iyo. Maging bukas sa kanyang direksyon at huwag ipagwalang bahala ang babala. Lumakad sa pagsunod dahil ang pagsunod sa Diyos ay laging nagdadala ng pagpapala at proteksyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig, sa panaginip man, sa iyong salita o sa bulong ng iyong espiritu. Huwag nawa naming baliwalain ang iyong mga babala, kundi buong puso kaming sumunod sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng karunungan tulad ni Solomon, ng pagsunod tulad ni Jose, at ng kababaang loob upang tanggapin ang iyong direksyon sa aming buhay. Protektahan mo po kami mula sa maling desisyon at ilayo mo kami sa landas ng kapahamakan. Salamat sa iyong pagmamahal at awa, O Diyos. Patuloy mo kaming hubugin, pangunahan at pagpalain. Ibinibigay namin sa iyo ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.